mapagpalang araw po muli sa bawat isa. Tayo ngayon po ay nasa bahagi po muli ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Tayo po ay magsitayo para po sa paggalang ng salita ng ating pong Panginoon. At ito po ay ating matatagpuan sa James o Santiago chapter 1 verse 4 hanggang 2 hanggang 4. At ito po sinasabi, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo ay maging ganap at walang pagkukulang. Tayo po'y manalangin sa iyo, aming Ama, aming Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Tunay na kami po ay nagpapasalamat sa buhay at sa kalakasan, bagamat halos kulang-kulang ng 2 buwan naka-lockdown dahil sa coronavirus, ay patuloy pa rin po kaming nagpapasalamat at patuloy kaming dumudulog sa inyo, na patuloy po namin kayong luluwalhatiin, patuloy namin kayong dadakilain sa buhay namin sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumarating sa amin. At tulad po ng talata na amin pong nabasa, ay patuloy po namin itong bubulay-bulayan at patuloy namin itong ilalagay sa aming buhay bilang pong mga mananampalataya. Dakilang Diyos, dalangin ko po na patuloy niyo pong gamitin ang inyo pong abang lingkod upang maibahagi po ang salitang ito. Salamat po, mapagpalain niyo po ang bawat siya sa pangalan ni Jesus. Amen. In James o Santiago chapter 1 verse 2 hanggang 4, meron lamang po tayong 3 M's na pag-uusapan patungkol po sa sinasabi po ni Santiago na kapatid po ni nasa laman ni Jesus Christ o ng ating pong Panginoong Hesukristo. Unang M ay magalak. Bakit tayo ay magagalak sa kabila ng lahat ng pagsubok? Sabi po doon sa verse 1, mga kapatid, magalak kayo kung kayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Makita po natin, sabi po sa verse 2, na tayo po dapat ay magkaroon ng kagalakan na sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumaranas sa atin. Sabi diyan, sa kabila ng lahat na nangyayari sa ating buhay ngayon, hinihikayat tayo ni Apostol Pablo na maging magalak. Paul encouraged everyone na tayo ay magkaroon ng kagalakan sa kabila ng lahat ng pagsubok. Itong COVID-19 na ito, itong coronavirus na ito ay isa lamang pagsubok na alam naman natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi dito sa Corinthian ay walang pagsubok na ibinigay ang Diyos na hindi kayang lampasan ng tao. Bagkos ito ay tapat ang Diyos na kanyang ibibigay yung lahat ng pangangailangan po natin. Siya din yung magbibigay ng kalutasan doon sa lahat ng pagsubok. Kaya ang gusto ni Pablo, lagi tayong maging magalak. Ang COVID ay isang pagsubok sa ating pong buhay, mga kapatid. Pero gusto ng Panginoon na patuloy tayong magkaroon ng kagalakan. So, itong pagsubok na ito na coronavirus, ay isa lamang pagsubok sa buhay natin na patuloy dapat tayo magkaroon ng kagalakan. Na hindi lamang ito maging sanhi ng tayo ay mararapa na, maglulugmok na dahil merong virus na wala pang antidote. Pero ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Kaya po mga kapatid, kailangan magkaroon tayo ng kagalakan sa buhay natin. Bagamat ito hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ang gusto ng Lord, ang gusto ni Jesus Christ, ang gusto ni Apostol Pablo na bilin sa atin ay magkaroon tayo ng kagalakan. Munang bagay na M's, tayo po ay magkaroon tayo ng galak sa puso po natin. Pangalawa, mapalad. Sabi diyan, sa kabila ng lahat ng pagsubok, tayo ay mapalad pa rin mga kapatid, dahil ipinapaalala sa atin ng Panginoon na may hangganan ng ating kalakasan. Napakapalad natin because yung ating pong Panginoon ay pinapaalala sa atin na yung ating physical na pangatawan ay merong
merong kahinaan. Napakapalad mo kasi bagamat tayo ngayon ay merong pagsubok, merong nangyayari sa buhay natin, eh patuloy pa rin tayo nagwo-worship. Sabi yan, dapat ninyong malaman na napapatatag ng ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng lahat ng pagsubok. Ito'y napakapalad mo kasi isa ka sa binibigyan ng Diyos ng pagsubok, binibigyan ka ng Diyos ng suliranin. Kaya napakapalad po ng bawat isa po sa atin. Even yung mga nanunungkulan niya, napakapalad po nila. Kasi lagi nilang sinasabi na tayo manalangin. Mapalad tayo kasi hindi ganoon katindi yung naranasan natin niya, because yung ating pong Pangulo at yung lahat na nanunungkulan, ginawa nila ng paraan kaagad para hindi tayo sumapit do sa sinasapit ngayon ng ibang bansa, especially yung USA, especially yung Italy at yung iba pang lugar. Dahil napakapalad natin, ay magiging masaya ang Diyos kung tayo po ay at patuloy na maglilingkod sa Kanya. Mapalad tayo kasi ang mga namumuno sa ating bayan ay handa nilang gawin ang lahat upang maprotektahan tayo. Napakapalad natin kasi yung ating pong Pangulo ang ating pong Pangulo Rodrigo Roa Duterte, ginawa kagad niya yung hakbang ng lockdown. Kasi kung hindi niya gagawin yung lockdown na yon ay marami pang mga tao na mapapahamak dahil dun sa COVID-19. Alam naman natin na tayo ay hindi ganun kayaman yung bansa natin. Yung mayayamang bansa, almost 500,000 in USA, yung meron ng corona, nagkakaroon sila ng cramming. Pero ngayon, dahil lamang sa tigas ng ulo ng mga tao, kaya dumadami yung may sakit. At napakapalad natin kasi meron tayong pinuno na inilagay ang Diyos na ang ating Pangulo ay meron pong pagmamahal sa ating pong bayan. Kaya napakapalad po natin kasi meron tayong katulad ng ating pong Pangulo na handang protektahan yung ating pong mga kababayan. Pangatlo, na na dapat po nating malaman, magpakatatag. Sabi po dun sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So, tayo po ay patuloy na maging matatag. Malalampasan po natin ang COVID-19 na ito dahil meron tayong Kristo sa ating pong buhay. Kaya natin pong labanan yung COVID-19 na ito. Kaya po natin itong lampasan dahil meron tayong Kristo. Ang kailangan lamang natin, kapatid, ay patuloy tayong magkaroon ng katatagan sa ating pong buhay, especially dun sa pananampalataya na meron po tayo. Tulad ng sinabi ni Yahweh kay Joshua, be strong and courageous. Magpakatatag tayo at tayo ay magpalakas. Ang gusto ng Lord, lagi tayo maging malakas. Ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng kapatatagan, magkaroon tayo ng kalakasan. In Joshua chapter 1, mabasahin po natin ang lagi sinasabi ni Yahweh ng ating pong Panginoon, be strong and courageous. Sa statistic po, ang halos milyon na ang tinatamaan ng COVID at napakadami na rin po ang nawawala ng buhay. Kaya po tandaan po natin, stay at home. Yung 3M's na to, magkaroon kayo ng magalak kayo, mapalad tayo, at magpakatatag po tayo. Ang gusto ng Lord, yung tatlong bagay na to, magkaroon ka sa kabila ng mga pagsubok na dumarating po sa atin. Sa akin po pagtatapos, sa kabila ng lahat ng nangyayari sa ating pong buhay, manatili tayo sa piling ng ating pong Panginoong Hesukristo. God will control everything. Ang ating pong Diyos, siya po yung magkokontrol ng lahat ng ito, at gusto lamang ng Diyos magkaroon ka ng magala ka sa buhay mo. Ang gusto ng Diyos, maging mapalad ka. Ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng magpatatag ka
ang gusto ng Diyos, yung tatlong bagay na ito, magkaroon ka. Maraming salamat. Palain po kayo ng Diyos. Tayo po manalangin sa iyo, aming Ama, aming Diyos na labang mga pangyarihan sa lahat. Tunay po nagpapasalamat kami sa buhay, sa kalakasan, at patuloy po namin dinadalangin ang bundong ito na dumaranas ng COVID-19, especially ang mga namumuno po sa amin. Sila po yung mga pangulo, mga nangunguna sa bawat bansa. Dakil ng Diyos, patuloy niyo silang bigyan ng katalinuhan, at sa mga specialist na naghahanap o nagsasaliksik ng antidote para po dito sa COVID-19, patuloy niyo po silang hawakan. At dalangin din po namin na ang aming pong mga frontliners, hindi lamang sa bansang ito, kundi sa lahat ng bansa na nagiging frontliners. Dakilang Diyos, yung protection po ninyo ang ipagkaloob niyo po sa kanila. At dakilang Diyos, dalangin ko din po na patuloy niyo pong ingatan ang kanila pong buong sambayan. Dalangin ko po, dakilang Diyos, na patuloy niyo pong samahan din ang mga amin po mga pastor, mga kapatiran, na patuloy po kaming manalangin, patuloy na maging magalak, patuloy na maging mapalad sa pamamagitan ng biyaya po ninyo. Patuloy kaming tumatag sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsubok na meron ang bawat isa po sa amin. Dalangin din po namin ang bayan ng Santa Cruz. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming pong punong bayan na si Mayor Egay at 10 ng kanyang mga kasama, ang kanyang bise, alkalde, ang mga konsehales, mga kapitan ng bawat barangay ng Santa Cruz. Patuloy niyo po silang ingatan, at lahat ng frontliners. Alam namin na sila po ang tinatamaan din ng COVID na ito dahil sa kanilang ibinibigay na dedication doon sa kanilang hanap buhay. Dalangin ko po na patuloy niyo pong patatagin ang kanilang pong pananampalataya at patuloy po nilang ingatan ang kanila pong buong sambayan. Dalangin ko din po sa iglesia niyo po sa dako po ng Santa Cruz. Ang patuloy po namin dalangin ang kayo ang sumama at mag-ingat sa kanila. Maraming pong salamat, at lahat ng ito ay amin pong idinadalangin at pinagpapasalamat na meron pong pagpakumbaba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, kasama po ng tulong at gabay ng Santong Espiritu. Amen. God bless po sa bawat isa.